Naku po, matinding labanan po itong mangyayari ngayon. Dating Senador Trillanes, laban po kay Senador Bam Aquino, no? Dahil matunog po ngayon ang pangalan ni Bam Aquino dahil sa pagtutol niya dun sa pagdala pa lang sa dahi kay Tatay Digong. Dati pa palang tinutulan neto ni Bam Aquino ang pagdala kay Tatay Digong. Hindi dahil kakaaway nila sa Tatay Digong, no? Hindi dahil mali yung ginawa ni Tatay Digong, no? Naisip ni Bam Aquino siguro, ha? Tama ang mamamayan Pilipino na sinasabi na hindi si Tatay Digong ang dinala nyo doon, kundi yung pride at matagal nang iningatan nating mga ninuno at ipinaglaban yung ating karapatan at soberanya. No, yun ang dinala nyo doon sa ibang bansa, no? Na wala kayong kapalit man lang. 'Di ba? Hustisya? Hustisya naging kapalit saan? Sa mga di umano mga EJK victims, ha? Hindi kami naniniwala. Kung talagang dito nyo paganahin ang hustisya, dito sa Pilipinas nyo gawin. Katwiran pa ni Trillanes, matagal daw ang hustisya ata dito. Matagal man o hindi, handaan mo, dito nyo litisin dahil yun ang tama. Di ba? Oo, nagkamali si Duterte siguro. No? Kaya ito si Bam Aquino, ha? Medyo good shot po ngayon, ha? Pero unahan ko na kayo. Kayo ba naniniwala itong pakulo na ba to? Drama lang ba to nila Trillanes at ni Bam Aquino? Drama lang ba to para kung sakali malapit na ang eleksyon, ha, ang mga DDS na walang matakbuhan at alam nila mawawala si Sara at pwede kasi ganito alam nila mawawala si Sara ma-impeach, halimbawa, at si Duterte hindi na makakalaya, wala na makakatakbo. Kaya no choice sila, ang boboto, pari kay Bam. Kung ano i-endorse ni Bam na politiko. Notice sila kailangan naman din sila bumoto, pwede naman. Pero syempre, may boboto dyan, di ba? Pwedeng pumunta kay Bam, di ba? Ay ngayon pa lang, di ba? Hindi natin alam kung drama to, no? Pero sa tingin ko mukhang totoo yung pag-aaway nila, no? Dahil dito po, painggan po natin to, ha? Painggan po natin to. Talaga, dito masasabi, mga kasama na, mga kaibigan, na kapag malapit ng eleksyon, makikita mo na yung mga politiko na kain ng fishball, nalongoy sa baha, dati di naman nila ginagawa, tapos panay sabi na para kami sa taong bayan. Di ba? May magle-lecture. Ile-lecture na yung WPS, ha? Ile-lecture yung WPS nung spokesman na yon. Sino ba yon? Ha? Sasabihin niya, eto tayo, eto mapa, eto coordinates. Ha? Atin ito. Laging tuldok niya, atin ito. Na nilalaso niya utak ng tao, atin ito. O ito, ganito mapa ng WPS, ha? Tapos ganito, nakuha natin sa UNCLOS, nakuha natin sa NAMRIA, atin ito. Laging ganun, no? Ginagalit niya mga Pilipino para sa mga magsasabi lalabang ko kontra sa kanyang ibayo, sa kanyang paniniwala, magalit ang Pilipino at sa kanya kumampi. Di ba? Pero kung mas maganda nga debate. Di ba? O ito, pakinggan po natin si Bam Aquino at si Trillanes. Grabe yung bakbakan ito. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila. Tama! Tama ka, Senator Bam Aquino. Ha? Alam mo ito, sa lahat ng dilawan, tandaan nyo, ito sa lahat ng dilawan, ito lang ang nag-aayos ng isip. Dito to. Ito, sample na lang kayo. Hindi naman pangkaraniwan ang Iglesia ni Cristo. Ma-impluwensya ang Iglesia ni Cristo. Napakalawak ng kanilang kaalaman. Hindi naman lalawak ang Iglesia ni Cristo sa buong mundo, sa buong Pilipinas din, na ang kaalaman nila kakarampot lang. Diba? Ibig sabihin, nakakapagsuri sila na maayos. At etong si Bam Aquino, isa sa mga binoto nila. At isa mga dinala nila, di ba? Ibig sabihin, nalalaman nila meron itong kakaiba na pwedeng makaambag sa Pilipinas. No? Kaya alam mo si Bam Aquino, ayoko sabihin pero may malalim Alam mo kasi may mga politika na hindi na dapat sabihin, hindi na banggitin. Pero alam niyo na ibig sabihin nun. Di ba? Hindi kaya si Bam lang ang na mga tao kasi isipin nyo, number 2 sa boto to. Konti lang lamang neto kay Bongo. Kung si Bongo, kung hindi pa hindi pa siya masyadong inano ng DDS, pinush o kaya ng mga Muslim sa Mindanao,
hindi pa magiging number 1 si Bongo, baka na maging number 1 si Bam Aquino. Ibig sabihin, iba karisma ni Bam Aquino. Di ba? Iba hindi sa pagiging Aquino, kumbaga sa ano niya, sa pagkatao niya. Iba. Hindi kaya talagang meron, akin lang hindi kaya meron talaga sa sarili niya, sa damdamin niya na maging presidente ako. Hindi, ako naramdaman ko pwede maging presidente si Bam Aquino sa iniisip niya. Kasi nakita niya, ang dami niyang boto, pangalawa siya sa boto. Ang dami niya, 26 to 38, 27 million yata. Tapos dinala pa siya ng iba't ibang religion. Tapos dinala pa siya ng iglesia. Iniisip niya possible kaya gusto ako ng tao. Paano pag nilabanan ko silang presidente? Katulad ng isang senadora dyan, nangangarap maging presidente. Di ba? Nangangarap siya maging presidente. Nagiguro na si Bam, maging magkaibigan nila sila Chel, sila De Lima, kaibigan yan. Pero nag-iisip yan, ano ba talaga ako? Sa taong bayan ako o sa kaibigan ko? Dito. Kaya nga, ako, hindi ako pabor sa mga Pero, kay Sara ako hindi ako pabor sa nagsasabi na ang loyal ko na kay Sara. Ang loyal ko na kay Duterte. Hindi, wag. Dapat, gusto ko si Sara, gusto ko si Duterte. Idol ko siya. Pero yung loyal mo, wag naman sa kanya. Sa taong bayan pa rin bilang ikaw public servant. Siguro, kung gusto mo maging loyal sa kanya, umalis ka bilang public servant. Diba? Kaya hindi ako pabor sa mga yung siya sabi niya, ay, kay Sara ako. Ang loyal ko kay Duterte. Hindi. Dapat ang loyal mo sa taong bayan. Siguro naisip, di ba, Makinok? Ito ang dapat na siguro maging loyal ko sa taong bayan, iparamdam ko sa kanya ang tunay na Aquino. Kasi ang mga yan, si Risa, sila kakaalyado ng mga Aquino yan, ng Liberal Party. Pero hindi yan dugong Aquino. Iba ang dugong Aquino. Maniwala kayo. Sabi niya ni Atty. Vic Rodriguez yung mga nagpapanggap na dilawan. Diba? Iba kasi talaga yung tunay na dilawan. Tandaan nyo. Hindi wag kayong ako hindi ako na hindi, wag kayo, gumising kayo sa history. Wag kayong gumising sa chismis. Gumising kayo sa history. Wag yung sa mga nadatdan nyo kasi dilawan, ganyan. Hindi. May mga pinklawan dilawan, yan, yung mga yan. Yung mga nagpapanggap, mga plastic, yan si Pechay, yan si Kiko Pechay, si Kiko Mating Pechay, yan. Maraming mapanggap dyan. Pero ang tunay na Aquino, talagang solid. Tandaan niyo yan. Isipin mo, mula pa sa Pula, Aquino pa lang. Di ba? Hindi, walang record na may record na kaunti pero hindi ganun katanda ibang politiko. Isabi, Aquino to, Bam Aquino to. Iba ang takbo ng isip niya sa takbo ng ibang kakulay niya. Nagets nyo? Kaya ito si Sentry basahin natin si Trillanes sa sinabi niya. Ito sinabi niya. Kaya si Bam, sabi kasi Bam, Senator Bam Aquino on Tuesday said cases against individuals implicated in alleged extrajudicial, alam niyo na, during the Duterte administration, war on drugs should be tried in Philippine court rather than before an international tribunal. Sentry. Last year, binash ako ng mga supporters ni Sen Bam at BP Lenny nung na-mention ko sa interview with Christian Esguerra na sinabi nila sa akin na kung manalo si BP as president as di niya biibigay si Digong sa dahig. Ngayon, napatunayan na nagsasabi ako ng totoo dahil galing sa mismo kay Sen Bam. This is personal to us na magpapile ng kaso, nag-alaga ng testigo at nangalap ng mga ebidensya para lang makamit ang hustisya na maibigay dito sa Pilipinas kahit gaano mo paikutin. 9 na taon ang inantay ng mga pamilya ng mga biktima habang ang mga nagbibida-bida ngayon ay may malasakit kuno sa mga biktima ay wala namang ginawa sa kasangsagan ng EJK. Ito, bago natin pagpatuloy comment ako Alam mo, akala kasi pakiramdam niya kasi siya nag-asikaso ng mga testigo, siya lahat, 9 na taon niya hinintayan. Huwag kang magpapakano, sir. Yang ginagawa mo, sir, hindi naman talaga para sa akin, hindi naman talaga para sa mga tao na biktima ng EJK. Para yan sa paghihiganti nyo Oo. Damdamin nyo mabigat sa mga Duterte. Kaya ganyan Nakakalimutan nyo na taong bayan Bakit? Kung talagang ikaw, nagmamalasakit ka sa taong bayan, dapat kasama ka sa ngayon sa flood control nagsasalita. At hindi lang yan, nagsasalita ka rin sa mga nabiktima ng mga biniductus durugista. Nagsasalita ka kasi araw-araw may nabibiktima Kung talagang ikaw bilang isang sundalo, may concern ka sa tao, hindi lang sa particular na bagay. Yan ang masasabi ko. Para maliwanag, Sen Bam, kung talagang naniniwala ka kang dapat dito litisin ng mga EJ cases,
Kinasuhan mo ba sa local court si Digong at iba pang mga pro-traitors ng mga panahong iyok? Sa mga hirit naman ni Ideally at siyasabi, maliwanag doon na siyasabi nyo na kung campaign na 2022 na hindi nyo ipapadala si Digong sa dahig kahit may ICC warrant of arrest. Besides, alam rin natin na ang justice system dito ay far from the idea, lalo na sa mga makapangyarihan. So para saan ang statement mo? Papogi lang ang mga DDS at experience na ang mga na expenses ng mga nagsasakripisyo. That's so insensitive and so unfair. Sir, ikaw ang unfair. Alam bakit? Siya sabi mo na puro papogi si Bam. Tapos ikaw, far from ideal ang justice system sa Pilipinas. Anong gustong-gusto gawin ni Bam? Naisip ni Bam yung naisip namin, sir. Kung talagang mahal mo ang taong bayan, sir, yung soberanya ng Pilipinas bilang mamamayan ng mga Pilipino, hindi mo ipagpapalit lang doon dahil sa galit mo sa mga Duterte. Hindi, sa akin lang Hindi mo dapat pagpapalit, sir. Okay yung ginagawa mo, kasuhan mo si Duterte. Talaga may kasalanan, may kasalanan. Kasuhan mo. Gumawa ka ng paraan. 'Di ba? Kaalyado, hindi mo kaalyado, no? Nakaupo naman ang Marcos Samantalahin mo. Dapat dito nyo litisin. Ba't dinala nyo doon? 'Di ba? Ganun kasimple yun Saka hindi mo naman madadala si Tatay Digong. Hindi naman dahil lang sa'yo, madala si Tatay Digong Siya sabi niya dahil sa kanya daw. Hindi Nakaupo lang talaga si Marcos ngayon. Galit sila Marcos ngayon kay Digong. Kaya nadala. Kung hindi dahil kay Marcos, wala rin kayo kahit anong gawin nyo. Di ba? Yun lang yun sinuko Di ba? Ngayon, away-away na sila, Away-away na sila. Ano mangyayari nito? Di ba? Ito ba yung unity team na siya sabi ni isang senadora dyan? Ito ba yung unity team na siya sabi niya? Sige nga. Di ba? Hindi, si Mr. Trillanes, nakapokus na siya sa sa dito kay Duterte. Ngayon, tinutulan ni Bam yung gusto nila, hindi lang ni Trillanes, na si Tatay Digong, kasi gusto ng marami, dito litisin Di ba sabi ko dito litisin kasi yung soberanya ng Pilipinas at yung kalahi natin na maapakan. Kaya dito nyo litisin. Di ba? Iwan mo natin to, panoorin natin to. Lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya. Pero giniit din ni Aquino na nilerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabi niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war. Pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte? Ba't kakasuhan? Bakit kakasuhan? Una-una, nakaupo pa si Duterte noon. Pangalawa, kung kakasuhan niya si Digong, parang out of context ata sa niya. Parang, alam mo yon, pwede niyang kasuhan. Di ba? Pero, ano yan? Ibig sabihin mo, yung siya sabi ni Bam na wag dito litisin, tapos ang gusto mong mangyari dapat kung talagang nagmamasakit si Bam sa mga dito litisin hindi niya kinasuhan si Duterte dito. Kasi sir, ganito lang sir no? Ganito kasimple yan sir iba kasi isip ng mga Aquino sa isip ninyo ng mga ibang pinklawan. Iba kasi. Oo. Hindi yan para isabihin, hindi naman siya nakaupo Hindi naman siya senador. Hindi naman siya public servant nun, di ba? Karatakbo lang ulit dito, di ba? Di ba? Nanalo ulit niya yun bilang senador. Di ba? Ano magiging power niya? Yung sa panahon alam mo naman ang dilawan, galit na galit ang mga Duterte. Di ba? At ang dilawan, tandaan nyo galit ang Marcos. Never again niya, di ba? So, paano, sa tingin mo, masasampa ng kaso ni Bam Aquino, si Duterte, iintindihin siya, ang Marcos na nakaupo? Yeah? Ngayon na lang yan, yung mga pinklawang kumakapit sa mga Marcos. Tama, mali? Ngayon na lang yan. Yung 2022, 2023, sinusukan nila Marcos, sabi niya, never again. Di ba? Ngayon, kapit na kapit sila lahat. Di ba? Parang pinatatanggol nila si bakit? Anong katunayan na kapit sila sa mga Marcos? Hindi niya banggitin yung flood control Di ba? Mas inuuna yung China
At iba pa nitong kasabwat. Tapos sabi mo kakasuhan ni Bam? Hindi mo papainggan si Bam ng mga dilawa ng mga Duterte at ng mga Marcos? Kaaway niya sa politiko eh. Di ba? Eh ngayon, para siya sabi, bumalik na daw si Bam, parang lumalabas, kinampihan ni Bam ang mga DDS. Hindi naman totally kinampihan, pero maganda yung punto na yan. Bakit? Tama si Bam dyan. Kayo mali. Panahon ng Dahil ang inaapakan nyo, soberanya ng Pilipinas. Naiinsulto kami mga Pilipino sa ginagawa nyo. Ipinapahiya nyo lahi namin na matagal na pinaglaban ng mga ninuno natin. war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter si Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. O ano naman, kung di susuko. Ha? Grabe to, no? Talaga ano siya, no? Kalahi niya, wala siyang pakialam, no? Sir, ganyan ba ugali mo, sir? Di ba? Ganyan ba dati sundalo, sir? Ha? Akala ko, protect ka ng mga Pilipino, mahal mo mga Pilipino. Hindi, makasalanan man yan o hindi, dito mo litisin. Paganahin mo, imbes na yung nilalakad mo, paganahin mo sistema ng Pilipinas dito. Di ba? Naupo ka senador eh. Naupo kayo senador eh. Di ba? Ilan sa inyo mga kalyado, sila Dilima, naupo lang senador eh. Anong ginawa? Ba't ang bagal pa rin ng system sa Pilipinas? Ba't di kayo gumawa ng batas talagang pabilisin ang ano ng sistema ng Pilipinas? Di ba? O huwag kayong mag-alala. Pag nakaupo si Sara Duterte, bibilis ang aksyon ng Pilipinas. Makukulong lahat ang dapat makulong. Pangaraw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang senador. Madali raw sabihin yung ideal. Yan na, away-away na sila. Away-away na sila. Bam! Umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Oo. Baka inuutulan nila mga Duterte. Pero ingat pa rin kayo. Baka yung pakulo lang yan. Na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukan kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Answer it. We have a statement already. On time, sir. Reaction, sir. We have a statement already. Pakibasa na lang yung statement. Pero yun na lang. Pakibas. Supalpal mo kay Trillanes. sa mga oras na ito, wala pang natatanggap na statement mula sa kanyang opisina ang Senate reporters. Si Senator Risa Hontiveros naman, na kaalyado ng senador, suportado ang kaso sa ICC. Hahayaan na lang daw niya na si Aquino ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Siyempre, iwas na siya. Akala naman niya, no? Pag wala si Bam, di ka mananalo lalo. Di ba? Tablayin niyo si Bam. Subukan niyo tablayin si Bam. Mauubusan lalo kayo ng boto. Diba? Bam, ito sa payo ko sa'yo. Huwag kang mag-DDS, huwag kang patunayan mo sarili mo, iwan mo yung mga lahat ng partido, mamahalin ka ng taong bayan, sabihin ko sa'yo. Magiging presidente ka ng Pilipinas. Wala nang kulay, tanggalin mo kulay. Tanggalin mo kulay. Kasi si senadora nyo nangangarap maging presidente. Pag-unite daw niya yung mga Pilipino, pero may kulay pa rin. Tanggalin ang kulay. Sasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos. Hindi yan nawala sa kanya yung Kian de los Santos, no? Hindi yan nawala sa kanya, no? Kahit di ba may mga balita yata lang, hindi ko alam, hanapin nyo sa balita, na kasangkot talaga siya. Hindi ko sasabi yan, baka hindi siya yung Kian de los Santos na yun, ha? Pero marami yung i-search nyo, no? Talaga, pinatatanggal nila yan, no? Hindi kami naniniwala, ma'am. Sa isang tao, nagpo-focus kayo? Wow! Hindi kami kapanipaniwala. Mas matimbang, tatanungin kita, sino mas matimbang? Yang si Kian na isa lang buhay? O yung libo-libong mga Pilipino biktima ng mga durugista? Sige nga, kayo pumili. Sino sagot nyo? Sige nga, pagbigyan kayo. Ano sagot nyo? Ha? Alam nyo sagot? Ha? Sino dapat unahin? Parehas. Kasi hindi naman porket isa lang si Kian,
katumbas na niya na yung maraming tao. Hindi, pare-parehas may buhay yan. Ano ibig ko sabihin, ma'am? Ang ibig sabihin, wag lang si Kian. Dapat pati yung mga nabiktima ng mga drogista, asikasuhin nyo. Ba't di nyo inaasikaso kahit isang piraso man lang nakukuha nila? Bakit? Kasi wala lang? Wala kayong, walang impact sa audience impact? Hindi kayo makakaani ng mga palakpak? Ma'am, ganun ba yon? Hindi, totoo lang, real talk tayo. Bakit? Hindi nyo ba alam pag yung isang halimbawa biktima ng Benedictus drogista, biktima, pag pinagtanggol nyo, hindi nyo ba alam ang Pilipino lalong sisimpa siya sa'yo? Kesa dyan kay Kian, hindi ko naman sinabi hindi wag asikasuhin si Kian. Sabay nyo naman, ma'am. Kasi lumalabas pa para si Kian lang, para lumalabas, target nyo lang kung sino yung ira ni Kian. Sino ba yung ira ni Kian? Di si Duterte. Yung ira na kung saan existido hanggang ngayon. Ha? Si John Vic, tanungin mo, buwan-buwan o linggo-linggo, may nahuhuling mga bulto-bulto. Hanggang huli lang ba? Ha? Sige nga. Halimbawa, yung langgam. Ha? Marami ka nakikita ng langgam. Ang dami. Pinapatay mo lahat ng langgam, minuhuli mo lahat ng langgam. Hindi maubos-ubos. Hindi mo kasi tinatanggal yung pinaka-ano niya, pinaka-bahay ng langgam. Kaya hindi mo maubos ang langgam. Gets mo? Ha? Hindi mo mapatay yung reyna para sa puno, ha? Walis ka ng walis maghapon. Sige, okay. Nililinis mo yung bakura mo, mangga, walis ng walis. Mauubos ba yung dahon na yon? Hindi mauubos yun, ma'am. Araw-araw may malalaglag doon. Anong gawin mo para mawala yung dahon? Putulin mo yung ugat, yung puno. Dahil ayun ang ni minsan ba, hinanap niyo yung puno niyan kung bakit maraming mga bentahan ngayon? At yung bentahan na yan, yun ang dahilan kung bakit nawala si Kian? Ha? Bakit? Meron ba naman sasadyain para si Kian kitilin? Meron ba nang ganun, sasadyain? Ano yung si Kian? Walang ganun, ma'am. Aksidente, pwede pa. Napagkamalan, pwede pa. Pero, dahil sa napagkamalan, ano man ang dahilan yan? Isa lang ibig sabihin yan. Yung operasyon na yon dahil niya doon sa maraming pulburo na kumakalat sa buong Pilipinas. Ni minsan, hindi nyo narindihan namin kayo na inatupag niyan. Hindi namin alam kung takot kayo Takot ba kayo sa nagbibenta niyan, mga yan? Ha? Di ba totoo? Hanggang ngayon, wala makatuklas niyan Huli kayo ng huli. Marami na huli. Yung pinaka-pabrika na huli nyo ba? Di ba? Galit na galit ka sa sigarilyo. Parang ganito lang galit na galit ka sa sigarilyo. Pinuno ka ng bansa, ayaw mo sigarilyo. Pero puwapayag ka, may nagbibenta ng sigarilyo. Di ba? Tanggalin mo para wala magbenta. Hanapin nyo. Napakasimple, di ba? Si Kulot, si Carl, at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang Iniisip niya pa yung sasabihin niya, no? pamilya. Bagamat hindi pa raw niya nababasa ang post ni Trillanes laban kay Senator Bam, itinuturing daw ni Hontiveros na kaalyado ng oposisyon ang dating senador. I do consider him an ally and a friend. Kaya binibilang ko siya at kanyang partidong Magdalo sa hanay ng oposisyon. Siyempre, diyan ka na lang kukuha ng boto Hulaan kita, ilalang boto mo sa Pilipinas. Hulaan kita, mama. Hulaan lang kita. Ang boto mo lang, magiging boto mo dyan is mga 6 million lang. 6 million lang boto mo dyan. Yun yung mga napaniwala. Sa ngayon, nakafocus daw ang oposisyon sa reformation. Nagbabalita. Okay, hanggang dito lang po tayo mga kasama natin. No? Alam nyo kasi ganito lang kasimple yan. No? Para hindi kayo malito. Hindi kayo, kumbaga hindi kayo madling lang ng mga politiko. Hindi kayo maisahan pa o mabudol pa. Tignan nyo yung ikagaganda ng bansa. Tama ba yung ginagawa niya? Tama ba na isuko yung lahi natin sa dahig? Tama ba? Kung nagawa niya nga isuko si Duterte, sila Bongo at si iba pa sa Pilipinas na pabor sila, what if pa kaya tayo mga ordinaryong Pilipino nangangailangan ng tulong nila? Sa tingin mo maibigay sa atin? Hindi. Yung mismong soberanya nga na isuko Ikaw pa kaya? Sino ka ba?
Di ba? Ganyan po. Kaya mabuti pa si Bam Aquino eh. Di ba? Mabuti pa si Bam Aquino eh. May isip kaysa sa kanila. Tama yan. Tama yan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Mabuhay kayo. Isa mapagpalang araw. Paalam po sa inyong lahat.